Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Halina't samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng isang pusong nagmahal, nagsakripisyo at sinaktan. Sabi nila, ang bawat patak ng pawis ng isang OFW katumbas ng isang pangarap na nabubuo. Ngunit paano kung ang bahay na itinayo mo mula sa iyong dugo at luha ay magiging pugad pala ng kasinungalingan at pagtataksil ng mga taong pinakamamahal mo? Ito ang kwento ni Hiraya, 2 taon, 730 araw. Bawat segundo, bawat minuto, bawat oras na malayo sa Pilipinas ay tiniis ni Hiraya Jimenez. Ngayon, sa wakas, nakatapak na muli ang kanyang mga paa sa lupang sinilangan. Ang pamilyar na init ng hangin sa labas ng Ninoy Aquino International Airport ay tila isang mainit na yakap na sumalubong sa kanya. Kahit pagod mula sa mahabang biyahe mula sa Saudi Arabia, nangingibabaw ang pananabik sa kanyang puso. Mahigpit niyang hinawakan ang dalang hand carry, isang maliit na kahon na naglalaman ng relong matagal na niyang pinag-ipunan. Para ito kay Menard, ang kanyang asawa. Napapangiti siya sa tuwing naiisip ang magiging reaksyon nito. Sorpresa ang kanyang pag-uwi. Walang sino man ang nakaalam. Kahit ang asawa o ang kapatid niyang si Halina. Gusto niyang makita ang gulat at saya sa kanilang mga mukha. Sa baryo Amihan po, Manong, sabi niya sa taxi driver, kasabay ng pagbigay ng eksaktong address. Habang binabagtas ng taxi ang kahabaan ng EDSA, kinuha ni Hiraya ang kanyang telepono at tinawagan sa video si Menard. Ilang ring lang ay agad itong sumagot. Bumungad sa screen ang gwapong mukha ng kanyang asawa. Medyo magulo ang buhok na tila kagigising lang. "Oh, mahal, napatawag ka? Akala ko ba may pasok ka pa?" Bungad ni Menard. Pilit nang ngumingiti. "Wala naman. Namiss lang kita agad." Malamig na sagot ni Hiraya. "Kamusta ka dyan? Nasaan ka?" Nandito ako kina mama. May pinapagawa kasi. Ikaw, kamusta ang trabaho mo? Kumain ka na ba?" Sunod-sunod na tanong nito. Tila may iniiwasan. "Okay lang ako. Pagod lang ng kaunti," sabi ni Hiraya. Pinipigilan ang nangiti. "Sige na, mahal. Ibababa ko na. Baka maistorbo pa kita." "I love you." "I love you too, mahal. Mag-iingat ka palagi dyan." Mabilis na sagot ni Menard bago pinatay ang tawag. Bahagyang kumunot ang noo ni Hiraya. Parang may kakaiba. Ngunit iwinaksin niya agad ang pagdududa. Marahil ay pagod lang siya sa biyahe. Makalipas ang halos 2 oras, narating din niya ang baryo Amihan. Madilim na ang paligid at halos lahat ng bahay ay tulog na. Nang huminto ang taxi sa tapat ng isang bagong-bagong bahay na may modernong disenyo, hindi napigilan ni Hiraya ang mapaluha. Ito na yon, ang bunga ng kanyang mga paghihirap. Bawat puyat, bawat pagod, bawat lungkot na tiniis niya sa loob ng 2 taon ay nagbunga ng isang konkretong pangarap. Ang bahay na yon, ang kanilang bahay ni Menard. Dahan-dahan siyang bumaba ng taxi. Matapos bayaran ng driver at maipasok ang mga maleta sa gate, tumayo siya sa harap ng bahay. Niyakap niya ang sarili habang pinagmamasdan ang bawat detalye nito. Ang puting pintura, ang mga ilaw sa hardin, ang malaking bintanang salamin. Ito ang tahanang binuo ng kanyang mga pangarap. Maingat niyang binuksan ang gate gamit ang sariling susi. Akala niya ay bubungad sa kanya ang maliwanag na sala. Ngunit patay ang lahat ng ilaw. Nasaan kaya si Menard? Sabi niya ay nasa bahay ng mga magulang nito, pero ang sasakyan nito ay nakaparada sa garahe. Isang malamig na kaba ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa loob. Dahan-dahang isinara ang pinto upang hindi makalikha ng ingay. Madilim at tahimik ang buong kabahayan. Masyadong tahimik. "Menard." Mahinang tawag niya.
umaasang maririnig ang sagot mula sa itaas. Ngunit wala. Naglakad siya papunta sa kusina, iniisip na baka nandoon ito. Ngunit wala ring tao. Nang paakyat na siya sa hagdanan, isang mahinang tunog ang narinig niya mula sa kanilang silid tulugan. Isang halikhik. Halikhik ng isang babae. Huminto ang pagtibok ng puso ni Hiraya. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang ulo. Dahan-dahan, bawat hakbang ay tila may karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Tinungo niya ang kanilang kwarto. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Habang papalapit, mas lumilinaw ang mga boses sa loob. Boses ng kanyang asawa at boses ng isa pang babae na napakapamilyar sa kanya. Nanginginig ang kamay na itinulak niya ng bahagya ang pinto. Ngunit bago pa man niya ito mabuksan ng tuluyan, isang pangungusap mula sa loob ang tumagos sa kanyang puso na parang isang matalim na punyal. Mahal, paano kung biglang umuwi si Hiraya? Iyon ang boses ng kapatid niya, ang boses ni Halina. Nabitawan ni Hiraya ang hawak na doorknob. Ang boses na yon na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngayon ay parang asidong tumunaw sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Boses ni Halina, ang kanyang ate. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagod sa kanyang katawan. Napalitan ito ng isang uri ng enerhiya na isinilang mula sa pinakamatinding sakit. Tinulak niya ng buong lakas ang pinto. Bumukas ito at iniluwa ang isang eksenang habambuhay na magmamarka sa kanyang alaala. Doon, sa kama na pinili nilang dalawa ni Menard, sa kumot na ipinadala niya mula sa abroad, nakahiga ang kanyang asawa at ang kanyang kapatid. Gulat, takot, pagkapahiya. Ang lahat ng emosyon ay mababasa sa kanilang mga mukha habang nagmamadali silang takpan ang kanilang mga sarili. Ang mundo ni Hiraya ay huminto sa pag-ikot. Ang tanging gumagalaw ay ang kanyang dibdib na umaakyat baba. Hirap na humahanap ng hangin. 3 tao sa isang silid, ngunit ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Si Menard ang unang nakabawi. Mahal! Nagsimula siya. Ang boses ay nanginginig. Magpapaliwanag ako. Hindi ito. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, isang bagay ang nahulog mula sa kamay ni Hiraya. Ang maliit na kahon na naglalaman ng relong para sana kay Menard. Gumawa ito ng malakas na kalabog sa sahig na gawa sa kahoy at ang tunog na yon ang bumasag sa mahikang itim na bumabalot sa silid. Doon nagsimula ang bagyo. Magpapaliwanag, anghel ni Hiraya. Ang bawat salita ay may kasamang lason. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng pananabik, ngayon ay nag-aapoy sa galit. Anong ipapaliwanag mo, Menard? Na ang kapatid ko ang kayakap mo sa kama na pinaghirapan ko? Sa bahay na itinayo ng pawis at dugo ko? Tumayo si Halina. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha at walang habas na ibinalot ang kumot sa kanyang katawan. Hinarap niya si Hiraya. Hindi mo naintindihan, Hiraya. Sabi niya sa isang kalmadong boses na lalong nagpasiklab sa galit ng kapatid. Ang hindi ko maintindihan? Halina, kapatid kita. Tinuring kitang higit pa sa kapatid. Halos anak na. Lahat ng gusto mo, Halina. Lahat ng gusto mo ibinigay ko. Kulang pa ba? Pag-ibig ang kulang, Hiraya. Pag-ibig na hindi mo na ibigay kay Menard dahil mas mahal mo ang pera na ipinapadala mo rito. Walang gatol na sagot ni Halina. Ang bawat salita ay tumama kay Hiraya na parang sampal. Hindi na nakapagtimpi si Hiraya. Dumapo ang tingin niya sa kanilang wedding picture na nakapatong sa bedside table. Kinuha niya ito. Ang nakangiting mukha nilang dalawa ni Menard nung araw ng kanilang kasal ay tila isang mapait na biro. Sa isang iglap, ibinalibag niya ito ng buong lakas sa pader. Ang tunog ng nababasag na salamin ay umaling-awngaw sa buong silid.
Pera? Pinag-uusapan natin ang pera ngayon? Sigaw ni Hiraya. Nanginginig ang buong katawan. Nagpakalayo-layo ako. Tiniis ang init ng disyerto, ang pangungulila, ang pagtrato sa akin na parang alipin, para lang may maipadala akong pera. Para sa inyo. Para sa bahay na to. Tapos ito ang isusumbat mo sa akin? Hiraya, tama na. Mag-usap tayo ng maayos. Pakiusap ni Menard. Sinusubukang lumapit. Ngunit isang nanlilisik na tingin mula kay Hiraya ang nagpahinto sa kanya. Huwag kang lalapit sa akin. Banta ni Hiraya. Itinuro siya. Duwag ka. Isang kang duwag, Menard. Habang ako, nagpapakamatay sa pagtatrabaho. Ikaw, nagpapakasarap kasama ng sarili kong kapatid. Sa pamamahay ko pa. Tumingin siya mula kay Menard papunta kay Halina na ngayon ay may ngisi sa labi. Isang ngisi ng tagumpay. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Hiraya ang lahat. Hindi ito simpleng tukso. Ito ay isang plano. Isang masalimuot at masakit na pag-aagaw. Isang nakabibinging katahimikan ang muling namayani. Huminga ng malalim si Hiraya. Nang muli siyang magsalita, wala na ang histerya sa kanyang boses. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon na kahit kailan ay hindi pa narinig ni na Menard at Halina mula sa kanya. Magbihis kayo. Utos niya, ang boses ay walang emosyon, nagkatinginan ang dalawa, naguguluhan. Sabi ko, magbihis kayo. Ulit ni Hiraya, mas mariin. At pagkatapos, umalis kayo sa bahay ko. Hiraya, bahay din namin to, simula ni Menard. Bahay ko. Putol ni Hiraya. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw na tila kulog. Bawat pako na ipinukpok dito, bawat baldeng semento na ibinuhos, galing sa akin. Kaya wala kayong karapatan dito. Labas. Walang nagawa si Menard, kundi ang damputin ang kanyang mga damit. Si Halina naman, dahan-dahang nagbihis, walang tigil ang mapang-asar na tingin kay Hiraya. Nang makapagbihis na sila, naglakad sila papunta sa pinto. Huminto si Halina sa tapat ni Hiraya. Sana ay naging masaya ka sa sorpresa mo. Bulong niya, sapat lang para marinig ng kapatid. Hindi sumagot si Hiraya. Hinintay lang niya silang makalabas ng silid. Sinundan niya sila ng tingin habang bumababa sila ng hagdan at tinatahak ang daan palabas ng pinto. Nang magsara ang pinto at ang tunog ng paalis na sasakyan ay unti-unting humina, doon palang bumigay ang mga tuhod ni Hiraya. Napaluhod siya sa sahig, sa gitna ng sala na pinangarap niyang pagsaluhan nilang tatlo. Ngayon, ito ay isang malawak at malamig na espasyo. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang pares ng tsinelas na nasa tabi ng pintuan. Ang tsinelas na binili niya para kay Menard na may burdang Mr. sa ibabaw. Ang katerno nito, ang Mrs. na para sa kanya, ay nasa loob pa ng kanyang maleta. Doon, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Isang iyak na walang tunog sa simula. Mga luhang tahimik na dumadaloy. Hanggang sa ito ay naging isang hikbi. Isang hikbi na puno ng sakit, ng pagtataksil. Isang hikbi na gumuho, kasama ng lahat ng kanyang pira-pirasong pangarap. Hindi natulog si Hiraya ng gabing iyon. Paano siya makakatulog? Ang bawat sulok ng bahay ay isang paalala ng masakit na katotohanan. Ang unan sa tabi niya ay amoy pa rin ng pabango ni Menard. Ang salamin sa dingding ay sumasalamin sa isang babaeng wasak at mag-isa. Nang sumikat ang araw, ang liwanag na tumagos sa bintana ay tila isang insulto. Para kay Hiraya, ang mundo ay dapat na manatiling madilim, kasabay ng kadilimang bumalot sa kanyang puso. Ngunit kasabay ng sikat ng araw, isang bagong damdamin ang unti-unting pumalit sa pighati. Galit. Isang malamig at matatag na galit na nagbigay sa kanya ng lakas. Tumayo siya. Naligo, nagbihis. Hindi siya iiyak.
Hindi na ngayon. Tapos na ang yugto ng pagluluksa sa mga pangarap. Panahon na para lumaban para sa natitira pa sa kanya. Walang almusal, lumabas siya ng bahay at naglakad patungo sa sentro ng bayan. Ang kanyang patutunguhan, isang maliit na opisina ng abogado na nakita niya malapit sa munisipyo. Attorney Ramon Ramos, Notary Public. Basa niya sa nakasulat sa pinto. Sa loob, isang may edad ng lalaki na may makapal na salamin ang sumalubong sa kanya. Matapos marinig ang paunang salaysay ni Hiraya, bumuntong hininga ang abogado. Iha, mabigat ang kasong ito, sabi ni Attorney Ramos. Annulment based on psychological incapacity at ang habulan sa ari-arian. Ang unang hakbang ay padalhan sila ng demand letter. Pero kailangan nating ihanda ang lahat ng ebidensya mo. Mga resibo ng ipinadala mong pera, mga bank statement, lahat ng patunay na ikaw ang gumastos sa pagpapatayo ng bahay na yon. Tumango si Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa ibabaw ng kanyang kandungan. Lahat po yon ay naitabi ko, attorney. Bawat resibo, bawat padala. Nasa akin po lahat. Mabuti? Iyan ang pinakamahalaga, sabi ng abogado. Pero maging handa ka, Hiraya. Madalas, sa mga ganitong sitwasyon, nagiging magulo at masakit ang proseso. Handa po ako, sagot ni Hiraya. Ang boses ay matatag kahit ang puso niya ay parang pinipiga. Kahit anong sakit, handa po ako. Ang gusto ko lang po ay makuha ang nararapat sa akin at tuluyan na silang mawala sa buhay ko. Paglabas niya sa opisina ng abogado, pakiramdam ni Hiraya ay nabunutan siya ng kaunting tinik. Ngunit napalitan naman ito ng bigat ng paparating na laban. Parang bigla siyang nanghina. Ang tapang na ipinakita niya sa harap ng abogado ay unti-unting nawala at ang pakiramdam ng pag-iisa ay muling bumalik. Kailangan niya ng lugar kung saan siya makakahinga. Nakita niya ang isang maliit na coffee shop sa kabilang kalsada. Tahanang Payapa, ang pangalan na nakaukit sa kahoy na karatula. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang payapang tahanan. Iyon mismo ang nawala sa kanya. Pumasok siya at umupo sa isang sulok, kung saan tanaw niya ang mga taong naglalakad sa labas. Umorder siya ng kape ngunit hindi niya ito ginalaw. Nakatingin lang siya sa labas. Ang isip ay lumilipad. Inaalala niya ang bawat sakripisyo, ang bawat pangako, ang bawat kasinungalingan. Paano siya naging ganito kabulag? Hindi niya namalayan na may isang lalaking lumapit sa kanyang mesa. Miss, okay ka lang? Nag-angat ng tingin si Hiraya. Isang matangkad na lalaki, nakasuot ng simpleng polo shirt at maong, ang nakatayo sa harap niya. May hawak itong mga blueprint at isang tasa ng kape. Ang mukha nito ay pamilyar, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita. Okay lang ako, tipid niyang sagot, at muling ibinalik ang tingin sa labas. Hindi umalis ang lalaki. Pasensya na sa abala. Napansin ko lang na kanina ka patulala. Sigurado kang okay ka lang? Medyo nainis si Hiraya. Oo, okay lang. Salamat. Tumango ang lalaki. Tila nakuha na ang mensahe. Ngunit bago ito tuluyang umalis, muli itong nagsalita. Ikaw si Hiraya, hindi ba? Asawa ka ni Menard. Napalingon si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Paano siya nakilala nito? Ngumiti ng bahagya ang lalaki. Isang ngiting may bahid ng lungkot. Sinag Aguilar. Pinsan ako ni Menard. Maraming beses ka na niyang naikwento at pinakita sa litrato. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Isa na namang koneksyon sa sakit na dulot ni Menard. Akma na siyang tatayo para umalis. Sandali! Pigil ni Sinag. Ang boses ay malumanay. Huwag kang mag-alala. Hindi ako tulad nila. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Isang tingin na puno ng kahulugan. Nakita ko ang itsura mo at mas naiintindihan ko ang panloloko ni Halina kaysa kanino man.
Natigilan si Hiraya. Ang pangalan ni Halina, binigkas ng isang estranghero, ay naghatid ng kuryente sa kanyang sistema. Nag-angat siya ng tingin at sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mangyari ang lahat, nakakita siya ng isang taong hindi nakatingin sa kanya ng may awa. Ang nakita niya sa mga mata ni Sinag ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na pamilyar, isang bagay na parang pag-unawa. Nanatiling nakaupo si Hiraya, hindi makagalaw. Ang mga salitang binitawan ni Sinag ay umalingaw sa kanyang isipan. Mas naiintindihan ko ang panloloko ni Halina kaysa kanino man. Umupo si Sinag sa silyang nasa tapat niya, inilapag ang kanyang mga blueprints sa tabi. Mayroong isang bigat sa kanyang mga mata, isang uri ng pagod na hindi dulot ng trabaho, kundi ng mga pasanin sa puso. Naging kami ni Halina. Panimula ni Sinag, ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Matagal na, bago ka pa man umalis papuntang abroad. Akala ko, siya na. Marunong siyang magsalita. Marunong siyang magparamdam sa'yo na ikaw ang pinakamahalagang tao sa mundo. Habang nagsasalita si Sinag, tila bumabalik siya sa isang masakit na nakaraan. Si Hiraya ay tahimik na nakikinig. Bawat salita ay tumatagos sa kanya. Sa simula, perpekto ang lahat. Pagpapatuloy ni Sinag. Pero unti-unti, napansin ko ang mga maliliit na bagay. Ang pagseselos niya ng walang dahilan. Ang paraan niya na baliktarin ang bawat sitwasyon para lumabas na siya ang biktima. Ang pagkontrol niya sa mga desisyon ko. Matalino si Halina, Hiraya. Gagamitin niya ang kahinaan mo laban sa'yo. At ang pinakamalaking kahinaan ko noon ay ang pagmamahal ko sa kanya. Naalala ni Hiraya ang sarili niyang karanasan. Ang mga tawag ni Halina sa kanya sa abroad, umiiyak. Sinasabing nag-aalala siya kay Menard na baka may iba na itong babae. Ngayon niya naiintindihan. Hindi iyon pag-aalala. Iyon ay paghahasik ng lason. Nang maghiwalay kami, sabi ni Sinag, sinira niya ako sa pamilya ko, sa mga kaibigan namin. Pinalabas niya na ako ang nanloko, na ako ang may kasalanan. At marami ang naniwala dahil si Halina magaling siyang umarte. Sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras, naramdaman ni Hiraya na hindi siya nag-iisa sa kanyang impyerno. Ang lalaking nasa harap niya, na halos hindi niya kilala, ay nakaranas ng parehong sakit mula sa iisang tao. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Hiraya. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng pagkaunawa. At sa luhang iyon, bumuhos ang lahat ng kanyang kinimkim. Ako rin, halos pabulong niyang sabi. Pinaniwala niya ako. Habang nasa abroad ako, siya ang mata at tenga ko sa pamilya natin. Sabi niya, binabantayan niya si Menard para sa akin. Yun pala, inaahas na niya. Ikinuwento niya ang lahat. Ang bawat sakripisyo, ang pagtitiis sa init, ang mga gabing umiiyak siya sa pangungulila. Ang pangarap niyang maibigay ang lahat sa kanila. Ang pinakamasakit, sabi niya habang nanginginig ang boses, ay ginawa kong Diyosa ang kapatid ko sa paningin ng asawa ko. Ako mismo ang nagtulak sa kanila na maging malapit sa isa't isa. Hindi nagsalita si Sinag. Hinayaan lang niya si Hiraya na ilabas ang lahat. Nang matapos ito, katahimikan ang namayani. Ngunit hindi ito ang katahimikang nakakabingi. Ito ay isang katahimikang puno ng respeto at pakikiramay. Hindi mo kasalanan, Hiraya. Mahinang sabi ni Sinag. Biktima ka rin, tulad ko noon. Kinuha niya ang isang tissue mula sa dispenser at iniabot sa kanya. Pero may isang pagkakaiba tayo. Ikaw may laban ka at may ebidensya ka. Napatingin si Hiraya kay Sinag. Ang mga resibo? Tumango si Sinag. Oo, wag mong isipin ang mga kasinungalingan niya. Sa korte ang mahalaga ay ang ebidensya, ang itim at puti, ang pera na ipinadala mo,
ang mga bank transfer na nakapangalan sa'yo. Ipunin mo lahat yan. Biglang nagkaroon ng kislap ng pag-asa sa mga mata ni Hiraya. Nasa bahay lahat, sa isang kahon. Kunin mo, sabi ni Sinag. Dalhin mo rito bukas. Tutulungan kitang ayusin. Bilang isang arkitekto, sanay ako sa mga papeles. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Sa gitna ng gulo, isang estranghero ang nag-aalok ng tulong na hindi niya nakuha mula sa sarili niyang pamilya. Kinabukasan, gaya ng napag-usapan, nagkita silang muli sa tahanang payapa. Dala ni Hiraya ang isang malaking kahon na puno ng mga resibo, bank statement at mga sulat. Inilatag nila ang lahat sa malaking mesa. Sa simula ay nakakahiya para kay Hiraya na makita ng iba ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit si Sinag ay professional. Tinulungan niya itong ayusin ang lahat base sa petsa. Ito, sabi ni Sinag, itinuturo ang isang resibo. Ito ang patunay na ikaw ang nagbayad para sa mga materyales. Itabi natin to. Habang abala sila sa pag-aayos ng makapal na bunton ng papel, nagkasabay ang kanilang mga kamay sa pag-abot sa isang resibo. Isang bahagyang kuryente ang gumapang sa braso ni Hiraya. Pareho silang natigilan. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Mabilis na binawi ni Hiraya ang kanyang kamay. Isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang tahimik na sandaling iyon ay biglang nabasag. Ang tunog ng kampana sa pinto ng coffee shop ay tumunog. Kasabay nito, isang pamilyar na tawa ang narinig ni Hiraya. Isang tawang ngayon ay nagdudulot sa kanya ng kilabot. Napalingon siya. Nakatayo sa may pinto, magkahawak kamay na parang walang anumang problema sa mundo. Sina Bulan at Halina. Natigilan ang dalawa nang makita nila kung sino ang magkasama sa mesa. Ang mga mata ni Bulan ay nagpakita ng gulat at pagkakasala. Ngunit si Halina ay hindi nagulat. Tumingin siya mula kay Hiraya, papunta kay Sinag at pabalik. At pagkatapos, isang mapanuyang na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Binitawan niya ang kamay ni Bulan at nagsimulang maglakad papalapit sa kanilang mesa. Ang bawat hakbang ni Halina papalapit sa kanilang mesa ay parang isang slow motion na eksena sa isang horror film. Ang kanyang nangiti ay hindi ngiti ng isang kapatid, kundi ng isang ahas na handa ng tumuklaw. Si Menard ay sumunod sa likuran. Ang mukha ay parang isang bata na nahuli sa pagnanakaw, hindi makatingin ng diretso. Huminto si Halina sa tapat ng kanilang mesa. Ang mga mata ay naglalaro habang tinitingnan ang nagkalat na mga resibo. Wow, sabi niya. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Mukhang may bago ka ng accountant, Hiraya. At hindi lang basta accountant, mukhang old friend pa. Ang diin sa huling dalawang salita ay malinaw na patama kay Sinag. Tumayo si Sinag. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng proteksyon para kay Hiraya. Wala kang pakialam dito, Halina. Oh, meron, sagot ni Halina. Itinuon ang atensyon kay Hiraya. Nagtataka lang ako. Hindi pa man lumalamig ang kama. May kapalit na agad ang asawa mo? Ganyan ka ba talaga kabilis makahanap, kapatid? O baka naman? Matagal na yan? Ang mga salita ay tumama sa hangin na parang lason. Ang ilang customer sa malapit na mesa ay nagsimulang magbulungan at sumulyap sa kanila. Naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa nag-aalab na galit. Umalis na kayo, mariing sabi ni Hiraya. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Wala tayong dapat pag-usapan. Huwag kang mag-alala, hindi ako naparito para makipag-usap sa'yo, sabi ni Halina. Saka bumaling kay Menard na nasa likod niya. Menard, mahal, halika na. Naghihintay na ang interior designer sa bahay natin. Ang salitang bahay natin ay sinadya niyang lakasan, sapat para marinig ng lahat. Iyon na ang huling patak.
Walang hiya ka. Hindi na napigilang sigaw ni Hiraya habang tumatayo. Anong karapatan mong tawagin yon na bahay ninyo? Karapatan ng isang nagmamay-ari, kalmadong sagot ni Halina, at may kinuha sa kanyang bag, isang folder. At karapatan ng isang nagmamahal, isang bagay na matagal mo nang kinalimutan, Hiraya. Nag-init ang ulo ni Sinag. Humarap siya kay Menard. Wala ka man lang bang sasabihin, Menard? Pinsan kita, pero hindi ko maintindihan kung paano mo nasisikmurat to. Yumuko lang si Menard. Sinag, huwag ka nang makialam. Bago pa man lumaki ang gulo, hinila na ni Halina si Menard palabas. Ngunit bago sila tuluyang umalis, humarap si Halina kay Hiraya at isang huling nangiting mapang-asar ang ibinigay nito. Naiwan si Hiraya na nanginginig sa kinatatayuan. Ang buong coffee shop ay tila nakatingin sa kanya, mga matang mapanghusga. Umupo siyang muli. Ang lakas ay tila naubos. Hayaan mo na sila, Hiraya, sabi ni Sinag. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ginagawa niya yan para sirain ka. Huwag mong ibigay sa kanya ang gusto niya. Ngunit huli na ang lahat. Ang lason ay naikalat na. Lumipas ang ilang araw at sinubukan ni Hiraya na isantabi ang nangyari. Itinuon niya ang pansin sa pag-aayos ng mga dokumento kasama ang kanyang abogado. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa inuupahan niyang maliit na kwarto, isang tawag ang natanggap niya mula kay Attorney Ramos. Hiraya, kailangan mong pumunta rito sa opisina. Agad, sabi ng abogado. Ang boses ay seryoso. Isang pamilyar na kaba ang muling gumapang sa dibdib ni Hiraya. Nagmamadali siyang pumunta sa opisina. Pagdating niya, isang folder ang iniabot sa kanya ng abogado. Ito ang sagot ng kampo ni Menard sa demand letter natin, sabi ni Attorney Ramos. Dahan-dahang binuksan ni Hiraya ang folder. Ang unang dokumento ay isang kopya ng titulo ng bahay. Tiningnan niya ang pangalan ng mga may-ari. At doon, gumuho ang kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon. Nakasulat sa titulo, Menard David and Halina Jimenez, ang pangalan niya. Hiraya Jimenez David ay wala kahit saan. Parang isa siyang multo. Paano? Hirap niyang tanong. Ang lalamunan niya ay tila may nakabara. Paano nangyari to? Ayon sa kanila, co-ownership ang property. May special power of attorney ka raw na pinirmahan na nagbibigay daan kay Menard na isama ang pangalan ng kapatid mo. Malungkot na paliwanag ng abogado. Pero alam kong kasinungalingan yon. Ang problema, Hiraya, ay ang pangalawang dokumento. Kinuha ni Hiraya ang sunod na papel. Isa itong loan agreement. Nakasaad doon na si Halina Jimenez ay nagpahiram kay Hiraya Jimenez ng malaking halaga para sa pagpapatayo ng bahay. At sa ilalim, naroon ang isang pirma. Isang perpektong panggagaya ng pirma niya. Ito ay pandaraya, sabi ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Wala akong pinirmahang ganito. Wala akong inutang sa kanya. Alam ko, Hiraya, sabi ni Attorney Ramos. Ngunit dahil dito, ang simpleng habulan ng ari-arian ay magiging isang komplikadong kaso ng pamemeke at estafa. Mas mahirap patunayan, mas matagal, at mas magastos. Nabitawan ni Hiraya ang mga papel. Ang mga ito ay lumaglag sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang bahay na itinayo niya, ang perang pinaghirapan niya, ang kapatid na tinulungan niya, ang asawang minahal niya. Lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang bitag na matagal nang inihanda para sa kanya. Habang nakatulala siya sa mga papel sa sahig, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala, pero alam na niya kung kanino galing. Binuksan niya ito. Ngayon, sino ang talo? Ang bahay ay hindi kailanman naging sayo, kapatid kong kawawa, tulad ni Menard.
Ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay naputol. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hiraya na siya ay nalulunod sa isang dagat ng kasinungalingan at walang kahit anong salbabida na makakasagip sa kanya. Ang kasinungalingan ay parang isang mabangis na apoy. Kapag sinindihan, mabilis itong kumakalat, tinutupok ang lahat ng madaanan, at nag-iiwan ng abo ng kasiraan. At si Halina ay isang dalubhasang pyromaniac. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Hiraya ang pagbabago ng ihip ng hangin sa Baryo Amihan. Ang baryo na dati ay itinuring niyang tahanan, ngayon ay tila isang hawlang puno ng mga matang mapanghusga. Nagsimula ito sa palengke. Naubusan na siya ng bigas at delata sa kanyang inuupahan, kaya napilitan siyang lumabas. Habang namimili siya ng gulay, naramdaman niya ang mga titig na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay narinig niya ang mga bulungan, mahihina, ngunit malinaw na parang tunog ng mga bubuyog. Siya yon, di ba? Yung asawa ni Menard. Kawawa naman si Menard. Narinig ko, may lalaki daw yan sa abroad, kaya nakipaghiwalay. Grabe no? Ang ganda pa naman ng bahay na pinagawa. Tapos ganoon lang pala. Sabi ni Halina, siya raw ang nag-alaga kay Menard nung panahong depressed ito. Mabuti na lang andyan ang ate niya. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang bayad sa tindera. Iniiwasan niya ang kanilang mga mata. Nakayuko. Nais na lang maglaho na parang bula. Nagmamadali siyang umalis. Halos takbuhin na ang daan pa uwi. Hindi alintana kung may nakalimutan pa siyang bilhin. Ang mahalaga ay makatakas siya sa mga matang iyon. Ang kasunod na atake ay nanggaling sa sarili niyang pamilya. Isang gabi, isang tawag ang natanggap niya mula sa isang tiyahin nila sa probinsya. Hiraya, ano itong nababalitaan ko? Bungad ng tita Miling niya. Walang paligoy-ligoy. Nakausap ko si Halina. Ikinahihiya mo ang ating pamilya. Matapos mong iwan ang asawa mo para sa lalaki mo dyan. Ikaw pa ang may ganang magdemanda? Sinubukan ni Hiraya na magpaliwanag. Tita, hindi po totoo yan. Huwag ka nang magsinungaling. Putol nito. Ang buong bayan ay pinag-uusapan ka. Dinudungisan mo ang pangalan ng mga Jimenez. Kung nasaan man ang ama't ina ninyo ngayon, siguradong ikinahihiya ka nila. Pagkatapos ng tawag, ibinagsak ni Hiraya ang telepono. Wala nang luhang lumabas. Manhid na siya. Ang sakit ay napalitan ng isang malawak na kawalan. Pamilya niya. Ang mga taong inaasahan niyang dadamay sa kanya ay siya pang unang humusga. Si Halina ay hindi lang inagaw ang kanyang asawa at bahay, inagaw din nito ang kanyang buong pagkatao at pamilya. Nagkulong siya sa kanyang kwarto. Ang maliit na espasyo ay tila lumiliit palalo. Ang mga pader ay papalapit na para durugin siya. Napaupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod. Para saan pa ang laban? Ang buong mundo ay kinalaban na siya. Baka nga tama sila. Baka nga siya ang may kasalanan. Baka nararapat lang sa kanya ang lahat ng ito. Nang gabing iyon, sa gitna ng kanyang pag-iisip na sumuko na lang, isang katok ang narinig niya sa pinto. Hindi niya ito pinansin. Ngunit nagpatuloy ang pagkatok, mahinahon ngunit mapilit. Hirap siyang tumayo at dahan-dahang binuksan ang pinto. Nakatayo sa labas si Sinag. May dalang dalawang supot ng pagkain mula sa isang lokal na karinderya. May bahid ng pag-aalala ang kanyang mukha. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Sabi niya, narinig ko ang mga chismis. Okay ka lang? Umiling si Hiraya, hindi makapagsalita. Ang simpleng tanong na yon ay nagpabagsak sa lahat ng pader na kanyang itinayo. Muli siyang napaiyak. Hindi pumasok si Sinag. Nanatili lang siya sa may pintuan. Inilapag niya ang pagkain sa maliit na mesa. Kumuha siya ng upuan at umupo sa labas ng kwarto. Iniwang nakabukas ang pinto. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nangulit.
Hinayaan lang niya si Hiraya na umiyak. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na karamay. Nang mahimasmasan si Hiraya, tumingin siya kay Sinag. Nakaupo lang ito, matiyagang naghihintay. "Bakit ka nandito?" tanong niya. Ang boses ay paos. Tumingin si Sinag sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sinseridad. "Dahil alam ko kung gaano kasakit ang mapag-isa." Lahat sila naniniwala sa kanya. Sabi ni Hiraya, "Alam ko." Sabi nila, "Ako raw ang masama." Tumayo si Sinag at lumapit sa may pintuan, maingat na hindi lumampas sa hangganan. Tinitigan niya si Hiraya ng diretso sa mata. "Huwag mong pakinggan ang sinasabi nila. Alam ko ang totoo at naniniwala ako sa iyo." Ang mga salitang yon. Ang mga salitang yon ang tanging bagay na kailangan niyang marinig. Sa gitna ng dagat ng paninira, may isang taong naniwala. Isang tao ang kumapit sa katotohanan. Isang tao ang nanatili. Matapos kumain sa kani-kanilang pwesto, nagpaalam na si Sinag. "Magpahinga ka na," sabi niya. "Bukas, mas malakas ka na. Huwag kang susuko." Nang makaalis na si Sinag, naramdaman ni Hiraya ang isang maliit na kislap ng pag-asa. Mayroon pa siyang dahilan para lumaban. Kailangan niyang patunayan na mali sila. Kailangan niyang bawiin ang kanyang pangalan. Puno ng bagong determinasyon, kinuha niya ang kanyang telepono. Kailangan niyang malaman kung ano ang natitira pa sa kanya. Kailangan niyang isecure ang anumang perang naipon niya. Binuksan niya ang kanyang mobile banking app, ipinasok ang kanyang password, nag-load ang screen, ipinapakita ang detalye ng kanilang joint savings account ni Menard. Ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Nakatitig siya sa mga numero sa screen, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Available balance. P.00. Zero ang numerong paulit-ulit na umikot sa isipan ni Hiraya. Zero. Tulad ng halaga niya ngayon sa paningin ng lahat. Zero. Tulad ng natira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang pera na dapat sana ay para sa kanilang kinabukasan. Para sa mga pangarap na ngayon ay abo na, ay wala na. Kinuha na nilang lahat. Isang tawang walang saya ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang tawa ng isang taong wala nang maramdaman. Hindi galit, hindi lungkot. Isang nakabibinging kawalan. Hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Itinapon niya ang telepono sa kama. Kinuha niya ang susi ng kanyang inuupahan at lumabas. Gabi na at nagsisimula ng umambon, ngunit hindi niya ito inalintana. Naglakad siya. Naglakad ng walang patutunguhan. Ang bawat hakbang ay isang pagtakas. Pagtakas mula sa katotohanang wala na siyang pera. Pagtakas mula sa mga bulungan. Pagtakas mula sa sakit ng kataksilan. Bawat patak ng ambon na tumatama sa kanyang balat ay tila maliliit na batong ibinabato sa kanya. Lumakas ang ulan. Ang ambon ay naging isang malakas na buhos. Sa loob ng ilang minuto, basang-basa na si Hiraya. Ang kanyang damit ay dumikit sa kanyang katawan at ang buhok niya ay tumutulo. Ngunit hindi siya huminto. Ang lamig ng ulan ay mas kaaya-aya kaysa sa apoy na tumutupok sa kanyang kalooban. Nais niyang anurin ng ulan ang lahat ng sakit, ang lahat ng alaala. Samantala, hindi mapakali si Sinag sa kanyang bahay. Matapos ihatid ang pagkain kay Hiraya, may kung anong kaba siyang naramdaman. Tinawagan niya ito ulit, ngunit walang sumasagot. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi niya dapat ito iniwang mag-isa. Kinuha niya ang susi ng kanyang pickup truck at muling bumalik sa inuupahan ni Hiraya. Kumatok siya, ngunit walang nagbukas. Mas lalo siyang kinabahan. Sinilip niya ang bintana at nakita ang telepono ni Hiraya na nasa kama, kumukurap-kurap mula sa mga missed calls niya. Wala si Hiraya sa loob. Agad siyang pumasok sa kanyang sasakyan at sinimulang libutin ang madilim at maulang mga kalsada ng Baryo Amihan. Ang kanyang mga mata ay alerto, hinahanap ang anino
ng isang babaeng alam niyang nawawala. Hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Hiraya, nasaan ka? Bulong niya sa sarili. Ang pag-aalala ay sumisikip sa kanyang dibdib. Ilang minuto siyang nagpaikot-ikot hanggang sa matanaw niya ang isang figura na nakaupo sa isang luma at abandonadong waiting shed sa labas ng bayan. Kahit malakas ang ulan, kilala niya ang postura nito. Si Hiraya, mabilis niyang itinigil ang sasakyan sa gilid ng kalsada, kinuha ang kanyang jacket at tumakbo papalapit dito. Nanginginig sa ginaw si Hiraya, nakayakap sa sarili. Nakatingin siya sa kawalan. Ang mga mata ay blangko. Hindi man lang niya namalayan ang pagdating ni Sinag hanggang sa maramdaman niya ang isang mainit na jacket na ipinatong sa kanyang mga balikat. Napalingon siya. Nakatayo sa harap niya si Sinag, basang-basa rin. Ang muka ay pununo ng pag-aalala. Sinag, halos hindi marinig na sabi niya, "Anong ginagawa mo rito?" "Hinahanap ka." Simpleng sagot nito. Umupo ito sa tabi niya, hindi alintana ang pagkabasa. "Hiraya, delikado ang ginagawa mo." Isang mapait na ngiti ang muling gumuhit sa labi ni Hiraya. "Ano pa bang mas delikado sa sitwasyon ko ngayon? Wala na, Sinag. Kinuha na nilang lahat. Ang pera, wala na rin." Tumingin si Sinag sa kanya at sa halip na awa, ang nakita ni Hiraya ay galit. Ngunit hindi galit sa kanya. Galit para sa kanya. "Mga walang kaluluwa," mahinang sabi nito. Ang simpatya sa boses ni Sinag ang tuluyang nagpabagsak sa natitirang depensa ni Hiraya. Muli siyang napahikbi, ngunit ngayon mas malalim. Isang iyak ng isang taong pagod ng lumaban. Sa puntong yon, walang salitang kailangan. Ginawa ni Sinag ang tanging bagay na alam niyang magagawa niya. Inilapit niya si Hiraya at niyakap ito. Isang yakap na mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, "Nandito ako. Hindi ka nag-iisa." Ibinuhos ni Hiraya ang lahat ng kanyang sakit sa dibdib ni Sinag. Ang kanyang mga kamao ay kumuyom sa damit nito. Sa init ng yakap ni Sinag, sa gitna ng malamig na ulan, naramdaman ni Hiraya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kaligtasan. Nang humupa ang kanyang pag-iyak, dahan-dahan siyang humiwalay. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang tunog lang ng ulan ang maririnig sa kanilang paligid. Ang mga mukha nila ay ilang pulgada lang ang layo. Nakita niya sa mga mata ni Sinag ang isang emosyon na higit pa sa awa at pagkakaibigan. Isang bagay na mas malalim. Isang bagay na sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Dahan-dahan, inilapit ni Sinag ang kanyang mukha. Walang pumigil. Walang nagsalita. At sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, sa isang abandonadong waiting shed, naglapat ang kanilang mga labi. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng pangunawa. Isang halik na nagbubuklod sa dalawang sirang puso. Isang halik na nagbibigay ng pangako ng isang bagong simula. Isang halik na parehong matamis at mapait, isinilang mula sa abo ng kanilang mga nakaraan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatili silang magkalapit. Ang kanilang mga noo ay magkadikit. Ngunit ang mahika ng sandali ay biglang pinutol ng malupit na realidad. Biglang naitulak ni Hiraya si Sinag palayo. Ang mga mata ay puno ng gulat at takot. "Hindi." Umiling siya. Ang boses ay nanginginig. "Hindi ko kaya, Sinag. Masyado pang magulo ang lahat." Bago pa man makasagot si Sinag, tumayo si Hiraya at tumakbo. Tumakbo palayo sa kanya, palayo sa halik na yon, palayo sa komplikadong damdamin na nagsisimulang mabuo sa kanyang puso. Ilang linggo ang lumipas matapos ang gabing yon sa gitna ng ulan. Iniwasan ni Hiraya si Sinag. Hindi niya sinasagot ang mga tawag nito o tinitingnan man lang ang mga mensahe. Ang halik na yon na sa isang saglit ay nagbigay sa kanya ng pag-asa ay naging isa na namang simbolo ng kanyang kabiguan. Paano siya magsisimula ng bago
kung ang luma ay hindi pa tapos? Paano siya papasok sa isang bagong emosyon kung ang puso niya ay puno pa rin ng mga basag na piraso? Ang araw ng unang pagdinig sa korte ay dumating. Dumating si Hiraya na mag-isa. Sa loob ng courtroom ang hangin ay mabigat at malamig. Nakita niya sina Menard at Halina na nakaupo sa kabilang panig. Katabi ang isang mukhang mahal at aroganteng abogado. Si Halina ay nakasuot ng puti, na para bang isang anghel, isang malaking kabalintunaan sa itim na balak na nakatago sa loob niya. Si Menard naman ay nakayuko, gaya ng dati, isang anino lamang ng kanyang kapatid. Nagsimula ang pagdinig. Inilatag ni Attorney Ramos ang panig ni Hiraya, ang mga patunay ng remittance, ang mga testimonya mula sa mga construction worker na si Hiraya ang direktang kausap at nagbabayad. Para kay Hiraya, malinaw na malinaw ang lahat. Siya ang biktima. Siya ang may karapatan. Ngunit nang ang abogado na ni Halina ang tumayo, doon nagsimulang gumuho ang pundasyon ng kanyang panig. Your Honor, panimula ng abogado, ang boses ay matigas at kumpiyansa. My client, Miss Halina Jimenez, is not a third party in this issue. She is, in fact, a co-owner of the said property. We have here a copy of the land title, clearly stating her name alongside Mr. David's. Objection, Your Honor, sabat ni Attorney Ramos. That title was acquired through fraudulent means. Fraudulent? Gumisi ang abogado. Can you prove that, counsel? What we can prove is that my client, out of the goodness of her heart, lent her sister, the complainant, a substantial amount of money to help build her dream house. We have a signed loan agreement to prove this. Inilabas nila ang pekeng kasunduan. Kahit alam ni Hiraya na hindi iyon ang kanyang pirma, sa mata ng batas, sa mata ng lahat sa loob ng silid na iyon, ito ay isang legal na dokumento. Ang mga remittance ni Hiraya, pinalabas ng abogado na iyon ay pambayad utang lamang. Ang mga usapan sa construction worker, pinalabas na utos lang mula kay Halina. Bawat katotohanan na inilatag ni Hiraya ay binabaluktot at ginagawang kasinungalingan. Ang pinakamasakit na bahagi ay nang tawagin si Menard sa witness stand. Mr. David, tanong ng abogado ni Halina, is it true that your wife, Hiraya, was often emotionally distant during her time abroad? Tumingin si Menard kay Hiraya, isang mabilis na sulyap, isang sulyap na puno ng pagsisisi, ngunit nasapawan ng takot. Opo, mahina niyang sagot. Is it true that she entrusted most of the financial and management decisions regarding the house construction to her sister Halina? Opo. And is it true that Halina lent you both a significant amount of money when you were short on funds? Nag-atubili si Menard. Ito na sana ang pagkakataon niyang sabihin ang totoo. Ngunit isang tingin mula kay Halina ay sapat na para patayin ang anumang tapang na namumuo sa kanya. Opo, sabi niya at yumuko. Bawat opo ni Menard ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng pag-asa ni Hiraya. Ang lalaking minahal niya, pinagsilbihan at pinagkatiwalaan ay siya mismong naglilibing sa kanya ng buhay sa harap ng korte. Pagkatapos ng ilang oras, naglabas ng desisyon ng hukom para sa araw na yon. Based on the preliminary evidence presented, sabi ng hukom, the court cannot yet ascertain the sole ownership of the complainant. Therefore, a temporary restraining order is issued. Ms. Hiraya Jimenez David is barred from entering the premises of the disputed property until this case is resolved. The court is adjourned. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay parang isang putok ng baril na tumapos sa lahat. Bawal na siyang pumasok sa sarili niyang bahay. Ang bahay na binuo ng kanyang mga pangarap ay opisyal ng hindi sa kanya. Parang robot na tumayo si Hiraya. Hindi niya narinig ang mga salita ng pag-alo mula kay Attorney Ramos.
Naglakad siya palabas ng courtroom. Ang kanyang mga mata ay blangko. Ang kanyang kaluluwa ay manhid. Paglabas niya sa gusali, nakita niya si Sinag na naghihintay sa di kalayuan, nakasandal sa kanyang sasakyan. Nag-aalala ang mukha nito. Nais nitong lumapit, ngunit umiling lang si Hiraya. Isang bahagyang pag-iling na nagsasabing, wala na. Nilagpasan niya ito. Hindi niya kayang harapin ang pag-aalala sa mga mata nito. Ayaw niyang makita ang awa. Sa sandaling iyon, ayaw niyang makita ang kahit sino. Nagpatuloy siya sa paglalakad, walang direksyon. Bahay, pera, pamilya, asawa, dangal, lahat ay nawala. Anong natira? Wala na siyang babalikan. Wala na siyang ipaglalaban. Huminto siya sa isang terminal ng bus. Tumingin siya sa mga karatula ng iba't ibang destinasyon. Baguio, Bicol, Ilocos, mga lugar na malayo. Mga lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Mga lugar kung saan pwede siyang magsimulang muli. O mas tamang sabihin, magtago. Pumila siya. Hindi na tinitingnan kung saan papunta ang bus na yon. Bumili siya ng isang tiket. Isang tiket para sa pagtakas. Isang tiket para sa pagsuko. Umupo siya sa loob ng bus, sa tabi ng bintana, at ipinikit ang kanyang mga mata, umaasang sa kanyang paggising. Ang lahat ay isa na lamang masamang panaginip. Nakatayo lang si Sinag sa labas ng Hall of Justice, pinapanood ang papalayong anino ni Hiraya. Ang bawat hakbang nito, palayo sa kanya ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Ang pag-iling nito kanina, isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan. Iyon ang pag-iling ng isang taong sumuko na. At iyon ang pinakakinatatakutan niya. Hindi niya ito sinundan. Alam niyang kailangan ni Hiraya ng espasyo. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay hahayaan na niya ito. Pumasok siya sa kanyang sasakyan, hindi para umuwi, kundi para mag-isip. Hindi pwedeng dito magtapos ang lahat. Hindi pwedeng manalo ang kasamaan. Pinatakbo niya ang makina at nagtungo sa iisang lugar na alam niyang maaaring may kasagutan, ang construction site ng isa niyang proyekto. Doon niya unang nakausap ang ahente ng lupa na si Mang Celso, ang parehong ahente na nagbenta ng lote kina Hiraya at Menard. Si Mang Celso ay isang matandang lalaki na may mabuting reputasyon sa kanilang bayan. Naalala ni Sinag na minsan itong nabanggit sa kanya na tila may kakaiba sa transaksyon ng lupa ni Menard. Naabutan niya si Mang Celso na nagkakape sa isang maliit na tindahan malapit sa site. Mang Celso, pwede po ba tayong mag-usap sandali? Bungad ni Sinag. Oh, Engineer Aguilar, ikaw pala, bati nito. Oo naman, maupo ka. Walang paligoy-ligoy si Sinag. Tungkol po ito sa lupa na binenta ninyo kay Menard David. Agad na nagbago ang ekspresyon ng matanda. Tumingin ito sa paligid na para bang may hinahanap. Naku, engineer, komplikadong usapan yan. Kaya nga po ako narito, giit ni Sinag. Alam kong may alam kayo. Ano man yon, Mang Celso, kailangan malaman ni Hiraya. Sinisira na siya ng kasinungalingan ni Halina. Bumuntong hininga ang matanda. Tila may bigat siyang dinadala. Alam mo, engineer, matagal na akong binabagabag ng konsensya ko. Noong una, si Menard at Hiraya ang kausap ko. Malinaw na para sa kanila ang lupa. Pero isang araw, bumalik si Menard, kasama si Halina. Sabi nila, nagkaproblema raw sa pera si Hiraya at si Halina ang sasalo sa balanse. May dala silang special power of attorney na may pirma raw ni Hiraya. Peke ang pirma, mabilis na sabi ni Sinag. Alam ko, pagamin ni Mang Celso. O mas tamang sabihin, nagduda ako. Iba ang itsura sa mga naunang dokumento. Pero si Menard, iginiit niya. Sabi niya, ayos lang daw alam daw ni Hiraya. At si Halina, may paraan siyang takutin ka kahit hindi nagsasalita. May ibinulong siya sa akin noon na hinding-hindi ko makakalimutan. Ano po yon? Sabi niya,
Gawin mo ang trabaho mo o sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagtrabaho pa. Alam kong may kaya siyang gawin yon. May mga koneksyon siya, kaya pumayag ako. Pero mali engineer, mali ang ginawa ko. Ito na, ito ang kailangan nila. Isang testimonya. Mang Celso, papayag po ba kayong tumestigo? Pakiusap ni Sinag. Para kay Hiraya. Para sa katotohanan. Nag-isip ng malalim ang matanda. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango ito. Oo, para na rin sa konsensya ko. Hindi ko na kayang matulog sa gabi. Tawagan mo ang abogado ninyo. Habang kausap ni Sinag si Atty. Ramos sa telepono na nagagalak sa bagong ebidensya, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip. Si Hiraya, naglalakad palayo, papunta sa direksyon ng bus terminal. Isang malamig na takot ang biglang bumalot sa kanya. Pagsuko, pagtakas. Attorney, tatawag po ako ulit. Mabilis niyang paalam at halos patakbong bumalik sa kanyang sasakyan. Ang biyahe papuntang terminal ay tila isang karera, laban sa oras. Bawat pulang ilaw ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Bawat sasakyan sa harap niya ay isang hadlang. Sa kanyang isip, tumatakbo ang imahe ni Hiraya na sumasakay sa bus, papalayo, mawawala na parang bula. Hindi siya papayag. Pagdating niya sa terminal, halos magkanda-ugaga siya sa paghahanap ng parking. Bumaba siya at tumakbo papasok. Ang ingay, ang dami ng tao, ang tawag ng mga konduktor, lahat ay nakakadagdag sa kanyang pag-aalala. Saan ang mga bus papuntang probinsya? Tanong niya sa isang guard. Itinuro nito ang isang hanay ng mga bus sa dulo. Isa-isa niyang sinilip ang mga bintana. Bawat bus na walang Hiraya ay isang maliit na kabiguan. Hanggang sa pang-apat na bus, nakita niya ito. Nakaupo si Hiraya sa tabi ng bintana, nakapikit. Ang mukha ay payapa, ngunit puno ng kalungkutan. Ang bus ay nagsisimula ng umandar. Hiraya! Sigaw niya, tumatakbo sa gilid ng wakapus. Kinakatok ang bintana. Nagulat si Hiraya at napamulat. Nakita niya si Sinag sa labas, tumatakbo. Ang mukha ay puno ng desperasyon. Itinuro ng konduktor na huminto ang bus. Binuksan ang pinto. Umakyat si Sinag, hingal na hingal. Nagtitinginan ang lahat ng pasahero. Nilapitan niya si Hiraya. Huwag, sabi niya. Ang boses ay pagod at nagmamakaawa. Huwag kang umalis. Huwag kang susuko. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang mga mata ay walang kislap. Para saan pa, Sinag? Wala na. Talo na ako. Umiling si Sinag. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang maliit na voice recorder kung saan niya ni-record ang pahintulot ni Mang Celso na tumestigo. Ipinatong niya ito sa kamay ni Hiraya. Hindi pa, sabi niya. May pag-asa pa. Nagsalita na si Mang Celso. Kakampi natin siya. Lalaban tayo, Hiraya. Sabay tayong lalaban. Ang bus ay umandar na muli. Tumingin si Hiraya sa recorder sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Sinag na puno ng determinasyon. Sa wakas, isang tunay na liwanag ang tumagos sa kadiliman ng kanyang puso. Nakatayo ang bus sa gitna ng kalsada. Kailangan niyang magdesisyon. Ang daan sa unahan ay daan ng pagtakas. Ang daan pabalik, kasama si Sinag, ay daan ng pakikipaglaban. Alin ang pipiliin niya? Bumaba si Hiraya sa bus na yon. Ang bawat hakbang pababa sa hagdan ay isang pagpapatunay sa kanyang desisyon. Tapos na ang pagtakbo. Panahon na para harapin ang mga demonyo ng kanyang buhay. Ang sumunod na mga linggo ay naging abala. Sa tulong ni Sinag, na hindi umalis sa kanyang tabi, at ni Atty. Ramos, inihanda nila ang kanilang pinakamalakas na kaso. Ang testimonya ni Mang Celso ang naging pundasyon at mula roon, nadiskubre pa nila ang iba pang ebidensya. Isang bank statement ni Halina na nagpapakitang wala itong kakayahang
magpahiram ng ganoong kalaking pera, at ang testimonya ng isang kaibigan ni Maynard na nakaaalam sa tunay na sitwasyon. Dumating ang araw ng huling pagdinig. Sa pagkakataong ito, pumasok si Hiraya sa courtroom hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mandirigma. Ang kanyang mga mata ay hindi na blanko. Puno na ito ng determinasyon. Sa kanyang tabi, nakaupo si Sinag, ang kanyang tahimik na lakas. Nang tinawag si Mang Celso sa witness stand, ang buong courtroom ay natahimik. Isinalaysay niya ang lahat. Ang orihinal na usapan nila ni Hiraya, ang biglaang paglitaw ni Halina, ang pekeng espa, at ang pananakot na ginawa sa kanya. Ang bawat salita niya ay isang malakas na dagok sa depensa ng kabilang panig. Kasunod nito, iprinesenta ni Attorney Ramos ang mga ebidensya sa pananalapi na lalong nagdiin kay Halina. Ang abogada nito ay nagpanik. Sinusubukang mag-object sa bawat pagkakataon, ngunit huli na. Ang tore ng kasinungalingan na kanilang itinayo ay unti-unti nang gumuho. Ang huling isinalang ay si Maynard. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang itsura. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang uri ng pagod at pagsisisi. Nang tanungin siya ni Attorney Ramos tungkol sa testimonya ni Mang Celso, hindi na siya nagsinungaling. Totoo po ang lahat ng sinabi niya. Pag-amin ni Maynard, ang boses ay basag. Tumingin siya sa gulat na mukha ni Halina. Pinilit niya ako, Your Honor. Tinakot. Sinabi niya na kung hindi ako susunod, sisirain niya hindi lang ako, kundi pati na rin ang pamilya ko. Anong pinagsasabi mo, Maynard? Pawiin mo yan! Sigaw ni Halina mula sa kanyang upuan, ngunit pinatahimik siya ng hukom. Nagpatuloy si Maynard. Wala pong utang si Hiraya kay Halina. Bawat sentimo na ipinantayo ng bahay na yon ay galing sa dugot pawis ng asawa ko, ng dati kong asawa. Tumingin siya kay Hiraya at sa pagkakataong ito, puno ng luha ang kanyang mga mata. Patawarin mo ako, Hiraya. Naging duwag ako. Naging mahina. Patawad. Iyon na, ang katotohanang matagal nang itinago ay lumabas na. Ang buong courtroom ay nakatutok kay Halina na ngayon ay hindi na mukhang anghel. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkatalo. Bago maglabas ng hatol ang hukom, binigyan si Hiraya ng pagkakataong magsalita. Tumayo siya, hindi para kausapin ang hukom, kundi para harapin ang dalawang taong sumira sa kanya. Una siyang tumingin kay Maynard. Pinapatawad na kita, Maynard. Sabi niya, ang boses ay kalmado. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Sana mahanap mo rin ang sayo. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Halina, ang kanyang kapatid, ang kanyang kaaway. At ikaw, Halina, sabi ni Hiraya, ang bawat salita ay may bigat. Inagaw mo ang asawa ko. Sinubukan mong agawin ang bahay ko. Sinira mo ang pangalan ko. Pero may isang bagay kang hindi naagaw at hindi maaagaw, ang katotohanan. Hindi pa tayo tapos, Hiraya. Nanlilisik na, sabi ni Halina. Tapos na ako sa'yo, Halina. Mariing sagot ni Hiraya. Mula sa araw na ito, hindi na kita kapatid. Isa ka na lang masakit na alaala na pipilitin kong kalimutan. Umupo si Hiraya. Naramdaman niya ang kamay ni Sinag na marahang humawak sa kanyang balikat. Maya-maya pa, nagbaba na ng hatol ang hukom. Based on the overwhelming evidence and testimonies presented, this court finds the claims of the complainant, Ms. Hiraya Jimenez David, to be true and valid. Deklara ng hukom. The court declares the deed of sale under the names of Maynard David and Halina Jimenez to be null and void. The sole ownership of the property is hereby awarded to Ms. Hiraya Jimenez David. Furthermore,
the court recommends that a separate case of falsification of public documents and perjury be filed against Miss Halina Jimenez. Ang tunog ng martilyo ay naging musika sa pandinig ni Hiraya. Katarungan. Sa wakas, tumayo ang mga pulis para lapitan si Halina. Habang isinasama siya palabas, humarap ito sa huling pagkakataon kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi ka magiging masaya, Hiraya. Sigaw niya habang kinakaladkad palabas. Mark my words, hinding-hindi ka magiging masaya. Ngunit habang pinapanood ni Hiraya ang kanyang kapatid na naglalaho sa pintuan ng courtroom, alam niya sa kanyang puso na mali ito. Dahil sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman na niya ang simula ng tunay na kaligayahan, ang kaligayahang dulot ng pagpapalaya sa sarili at pagkamit ng katarungan. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng kaso ay unti-unting humupa at ang Baryo Amihan ay bumalik sa dati nitong katahimikan. Si Halina ay nahatulan at nakulong. Si Menard naman, matapos ang lahat, ay nagdesisyong lisanin ng bayan at magsimula sa ibang lugar, dala ang kahihiyan at pagsisisi. Ang bahay. Ang bahay na naging sentro ng lahat ng sakit at pangarap ay naibalik na kay Hiraya. Isang araw, tumayo siya sa harap nito, hawak ang bagong titulo na nakapangalan na sa kanya lamang. Pumasok siya sa loob. Ang mga kasangkapan na pinili ni na Menard at Halina ay nandoon pa rin, mga multo ng isang buhay na hindi para sa kanya. Naglakad-lakad siya sa bawat silid. Ang lugar na minsan niyang tinawag na pangarap ay isa na lang malaking alaala ng kataksilan. Dito niya naintindihan, hindi na niya kayang manirahan dito. Ang bahay na ito ay hindi tahanan. Isa itong monumento ng kanyang nasirang nakaraan. Kinabukasan, isang malaking for sale sign ang isinabit niya sa gate. Hindi nagtagal, naibenta ang bahay. Bago niya tuluyang iwan ito, may isang huling paghaharap na naganap. Pinuntahan siya ni Menard sa huling pagkakataon. Aalis na ako, Hiraya, sabi nito, hindi makatingin ng diretso. Gusto ko lang magpaalam ng maayos at muling humingi ng tawad. Alam kong huli na ang lahat, pero sana balang araw, mapatawad mo ako ng buo. Tumingin si Hiraya sa lalaking minsan niyang minahal ng sobra. Wala na ang galit, wala na rin ang pag-ibig. Ang natira na lang ay isang pakiramdam ng pagtanggap. Pinatawad na kita, Menard, sagot niya. At pinapatawad ko na rin ang sarili ko. Mag-ingat ka. Sana mahanap mo ang kapayapaan na hinahanap mo. Iyon na ang huli nilang pag-uusap. Isang tahimik na pagsasara sa isang kabanatang puno ng sakit. Isang hapon, ilang linggo matapos maibenta ang bahay, nagpunta si Hiraya sa Tahanang Payapa. Ang coffee shop na yon, na minsan ay naging saksi sa kanyang mga luha, ay naging paborito na nilang tagpuan ni Sinag. Umupo siya sa kanilang pwesto sa may sulok, naghihintay. Maya-maya pa dumating si Sinag. May dalang ngiti at isang tasa ng paboritong kape ni Hiraya. Kamusta ang araw mo? Tanong nito habang umuupo sa tapat niya. Payapa! Simpleng sagot ni Hiraya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At totoo yon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. May ipapakita ako sa'yo, sabi ni Sinag, at may inilabas siyang isang malaking sketchpad mula sa kanyang bag. Ipinatong niya ito sa mesa at binuksan. Isang architectural sketch ng isang bahay ang bumungad kay Hiraya. Ngunit hindi ito malaki o moderno tulad ng dati niyang bahay. Ito ay maliit, simple at napaka-cozy. May malawak itong bintana na nakaharap sa isang hardin, isang maliit na beranda na may 2 upuan at isang bakod na gawa sa kahoy. Mukha itong isang tunay na tahanan. Ano to? Tanong ni Hiraya. Ang puso niya ay nagsisimulang
Tumibok ng mas mabilis. Ngumiti si Sinag. Binili ko ang isang maliit na lote malapit sa dalampasigan. Naisip ko lang, baka gusto mong tulungan akong magdisenyo ng bahay na itatayo ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hiraya. O mas tamang sabihin ng bahay na itatayo natin. Naluha si Hiraya. Luha ng saya, luha ng pasasalamat. Ang lahat ng nawala sa kanya ay napalitan ng isang bagay na mas totoo at mas matatag. Sinag, hindi mo kailangang sumagot agad, sabi nito. Inabot ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang mahalaga, nandito tayo ngayon. Magsisimula tayo sa pundasyon. Isang pundasyong gawa sa tiwala, respeto at katotohanan. Walang minadali. Walang pilitan. Hinawakan ni Hiraya ang kamay ni Sinag. Ang init nito ay gumapang sa kanyang buong pagkatao. Dito, sa tahanang payapa, sa tabi ng lalaking naging kanyang liwanag sa dilim, nahanap ni Hiraya ang kanyang tunay na tahanan. Hindi ito gawa sa semento o kahoy. Ito ay gawa sa pag-ibig na naghilom sa mga sugat at nagbigay ng panibagong pag-asa. Magkahawak kamay silang lumabas ng coffee shop. Naglakad sila sa dalampasigan ng Baryo Amihan habang papalubog ang araw. Ang kulay kahel na langit ay isang perpektong tanawin para sa isang bagong simula. Ang mga pangarap na minsan ay gumuho ay napalitan na ng mga bagong pangarap, mga pangarap na hindi na niya bubuuin ng mag-isa. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Isang kwento ng sakit, katatagan, at pag-ibig. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ni Hiraya ay hindi lahat ng pag-ibig ay magiging madali. May mga pagkakataong tayo ay masasaktan, maluloko, at madarapa. Ngunit ang tunay na sukat ng ating katatagan ay hindi sa kung paano tayo umiiwas sa sakit, kundi sa kung paano tayo bumabangon matapos masaktan. Ang pagpapatawad, lalo na sa ating sarili, ang unang hakbang tungo sa paghilom. At ang pag-ibig, kapag dumating sa tamang panahon at sa tamang tao, ay may kakayahang buuin muli ang kahit anong nasirang puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Hiraya at Sinag? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarini